Maraming mga Pilipino ngayon nilamon na raw ng sistema sa panunood ng mga Korean drama. Opa! Pero ang isang Facebook post na tumawag sa aming atensyon kamakailan, pang real-life K-drama raw. Ako po si Jason Lee, 16 years old, half Korean, half Filipino. Nanghihingi po sana ako ng tulong sa KMJS o kahit ano pa pong bagay na maaaring makatulong sa akin para po sana sa kuya ko na naiwan sa South Korea. Kasi si mama ko po noon na si Felicidad Reyes, tumakas po siya ng Korea dahil po sa papa ko. 16 years na po kaming nangungulila kina kuya, sina Lee Sung-hee at Lee Jin-hee. Hindi na po kasi kayang bumalik ni mama sa Korea para kuhain sina kuya. Dahil na rin sa kakulangan ng pera, tulong. Kaya naisipan ko po na sa inyo na po kami manghingi ng tulong para po matupad sana ni mama ang pangako niya kina kuya. Ang tinutukoy ng ina sa Facebook post na si Felicidad o Gingging, natagpuan namin dito sa Dingalan, Aurora. At handa raw siyang ikwento ang lahat-lahat sa Korean drama niyang buhay. Lumaki raw sa hirap at hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Gingging, kaya namasukan bilang katulong at yaya sa Maynila. Dahil subsob sa pagtatrabaho para kahit paano makapag-relax naman, isang araw nagkayayaan daw sina Gingging at ang kanyang mga kaibigan sa Korean bar na pinagtatrabahuhan naman ng isa nilang kasama. Ilang sandali lang, may 2 Koreano raw na lumapit sa kanila. At ang isa rito, ang babago sa buhay ni Gingging. Ang 24 anyos noon na Koreano na si Lee Seung-soo. Napadpad si Lee Seung-soo dito sa Pilipinas para mag-aral ng Ingles. At hindi natapos nung gabing yon ang kanilang pagkikita dahil niyaya pa raw ni Lee Seung-soo si Gingging na mag-out of town. At doon, mas nabigyan sila ng pagkakataong magkakilala. Hanggang sa nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Nag-date kami sa Puerto Galera, punta kami ng Baguio. Tapos naging maganda naman po yung patutungo niya sa akin. Kaya parang nagustuhan ko na rin siya noon. Pero taong 1990, kinailangang bumalik ng Korea ni Lee Seung-soo. Kampante naman si Gingging na hindi magbabago ang kanilang pagtitinginan kahit pa long-distance relationship sila. Noong mga panahong yun kasi, si Gingging ipinagbubuntis na ang kanilang panganay. Pagbalik ng Pilipinas ni Lee Seung-soo, doon na ipinagtapat ni Gingging na nagdadalang tao siya. At noong February 5, 1992, ipinanganak ang kanilang panganay, si Lee Sung-hee. Pagkasilang, inuwi ni Gingging ang kanyang baby sa kanilang probinsya sa Aurora. Samantalang ang ama, bumalik pa Korea para kausapin ang kanyang ina. Ang ina kasi ni Lee Seung-soo hindi raw pabor sa karelasyon ng kanyang anak sa Pilipinas. Sa kultura raw kasi ng mga Koreano, ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya, katulad ni Lee Seung-soo, dapat Koreano rin ang mapapangasawa. Yung sa unang panganay ko, ang sabi niya, gusto niyang dalhin doon. Ay sabi ko nga pag-isipan pa natin. Tapos sabi niya, pakakasalan kita. Pero harangan man ng sibat, walang makapigil sa pag-iibigang Gingging at Lee Seung-soo. Hanggang noong June 25, 1992, ikinasal ang dalawa sa West sa Aurora. Sa pangakong gagawing maginhawa ang kanilang buhay, si Lee Seung-soo dinala ang kanyang mag-ina sa Korea, sa Daegu sa South Korea kung saan sila tumira.
Pero ang pamilya ng kanyang mister, hindi raw naging mainit ang pagtanggap kay Gingging. Gayunman, nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Kinalaunan, nagdalang tao muli si Gingging sa kanilang pangalawang anak, si Lee Jin-hee. Pero sa anumang relasyon, may pagsubok. Namimiss ko siya kahit papano. Kasi meron naman po kami talagang pinagsama na parang asawa. Kaya lang, hindi ko lang natagalan kasi sa kanya yung nambubugbog siya. Ilang beses sinubukang hiwalayan ni Gingging ang kanyang mister. Makailang beses siyang tumakas pa uwi ng Pilipinas. Pero ilang ulit din siyang sinusundo ng kanyang mister pabalik ng Korea. Katunayan, sa pangatlong pagkakataon, muling nagbunga ang kanilang pagsasama. Pero para sa pamilya ni Lee Seung-soo, kalabisan na raw ito. May matinding paniniwala kasi sila na malas ang pagkakaroon ng pangatlong lalaking anak. Kasi kumbaga yung tradisyon nila ay ayaw nila magparami ng anak. Lalo na sa pamilya namin na isang kahig lang, isang tuka. Yung gusto kasi nung biyanang ko ipalaglag, tapos yung mga hipag ko. Inuwi ko siya dito, tinakas ko. Total, buntis naman ako. Meron akong isang anak na dala-dala. Kaya siguro naman kako hindi ako masyadong ma-homesick. Pero hindi pa rin, ma-homesick ka pa rin. Kasi lalabas sila dun. Masakit. Kasi naalala mo yung pag-aaral nila, mag-aasikaso sa kanila. Kaya talagang masakit po talaga. At mula noon, hindi na nakabalik pa ng Korea. Ang sanggol na yon, ang bunso ni Gingging at ang kanyang dating mister na si Lee Seung-soo, ang 16 anyos na ngayon na si Jason, ang nag-post ng kanyang panawagan sa Facebook. Kaya sabi din nga niya po minsan na, paano kung nawala na ako? Sino mag-aalaga sa inyo? Sobrang lungkot ko po, kaya tinay ko po yung hanapin sila kuya po sa Korea. Para naman po, kung sakaling mangyari po yun may karamay pa rin po kami. Para mabuhay silang mag-ina, nagtatrabaho bilang caretaker sa isang cell site dito sa Dingalan, si Gingging. Si Jason naman, grade 11 na ngayon sa Dingalan National High School. Aminado si Jason, naging mahirap para sa kanya na lumaking hindi nakikilala ang kanyang ama. Sa mga bagay po na katulad na pang sa lalaki lang po Sa ibang tatay po ako nagtatanong, hindi po sa mama ko po. Hindi naman po siya masyadong si mama expert po sa mga ganung bagay. Malaki raw ang kanyang tampo sa kanyang Koreanong ama. Gusto ko po sabihin kay Papan na bakit niya po ginawa yun. Kasi po kapag tag-away po sila ng mama, umuwi po si mama dito po sa Pilipinas, sinusundo po ni Papa, naghingi po ng sorry, ng patawad po. Tapos bumabalik din po si mama sa Korea. Pero paulit-ulit pa rin niya po yung ginagawa yun. Gusto po sabihin sa kanya na hindi po ba siya maturuan po ng isang bagay. Gayunpaman, nais pa rin niya itong makilala. Naisip ko lang po na wala din po mangyayari kung galit lang din po ipapairalin ko kay Papa. Hindi ko po tanggap na magkaroon po ng stepfather kasi feeling ko po kahit magkaroon po ko ng tatay, parang wala pong mangyayari sa pakiramdam ko po. Gusto ko po yung biological father ko po, yung mahanap ko po. Samantala, dito sa kanilang tahanan sa Aurora, nakatago pa rin ang litrato ng mga anak ni Gingging na naiwan sa Korea. Sa tansya niya, ang kanyang panganay na si Lee Seung-hee, 25 anyos na ngayon. Spoil po siya sa lolo't lola. Tuwang-tuwa sa kanya yung mga lolo't lola niya. Dahil ano po nga bibong-bibo. Habang ang sumunod o ang pangalawang kapatid ni Jason na si Lee Jin-hee, 24 anyos na ngayon. Si Ginny naman po medyo may pagkakulit nung bata, mahilig magpupus. Tsaka parang may sarili siyang kakayahan din sa buhay niya, yung mahilig mag-aral. Saniya, Ginny, 엄마다. 이진이 엄마 예뻐? 엄마 안 보고 싶어? 정말 미안해. 어머 큐. 진이야. 니 어디 있나? 나
Sana naalala niyo pa ako. Namimiss ko talaga sila. Lalo na pag tinititigan mo sila, talagang maalala mo yung nagawa niyo sa Korea, banding, kahit walang pera, masaya. Hindi ko lang alam nung iniwan ko kung anong lagay nila. Kung malungkot pa sila, masaya. Tawad sa iniwan ko kayo. Patawarin niyo sana ako sa pag-iwan ko dahil hindi ko alam na ganito masakit pala. Magkahiwalay tayo kaya sa ngayon, Ginia, mahal na mahal ko kayo. Sana patawarin niyo talaga ako sa ginawa ko sa inyo. Alam ko, malaki ang paghihirap niyo sa Korea, Manila. Taong 2008, may komunikasyon pa raw sina Gingging at Jason, kina Lee Seung-hee at Lee Jin-hee o ang mga kapatid ni Jason. Na-contact na po ni mama po sila kuya po noon, pero matagal na po 2010 o 2008 or 2009 po, doon po. Medyo bata pa po ako noon, kinakausap po namin sila through cellphone po. Pero hindi ko po alam hindi ko po naiintindihan yung sinasabi po nila. Tinatranslate lang po ni mama, tapos sinasabihin po ko ni mama ng mga Korean words, saka po sinasabi ng cellphone. Ngunit nawalan na raw sila ng kontak sa mga ito matapos lumipat ang pamilya E ng tirahan. Wala din po ako naramdaman po na pagkaingit po kala kuya kasi po kasama din po nila si Papa po siyempre po hindi rin po magiging masarap po yung buhay nila doon kahit na medyo mahal po yung buhay nila. Nung nakuusap din po namin sila sa cellphone, umiiyak po yung dalawa ko pong kuya kasi po mas gusto po nilang makasama po si mama. Kahit po maalaman po yung buhay nila doon, kahit dito po na mahirap po kami, naisip po na at least may mama pa rin po ako na may pagmamahal po sa amin. Hawak ang kanilang mga naibigay na impormasyon, lumapit ang aming team sa Korean Embassy dito sa Pilipinas. Subalit magpahanggang ngayon, naghihintay pa rin ang mag-ina ng tugon ng embahada. Sangya, Ginia, ito yung kapatid mo na si Jason Lee. Sana maging close kayo at tanggapin mo siya. Kamukha naman siya ni Papa mo di ba? O kaya ni Lola mo. Hal mo nigat halmas sa'yo. Kronika. Sangya, Ginia, sarang he. Ang kwento nila Gingging at Jason, tila wala pang wakas. Muli nga ba nilang makakasama ang kanilang pamilya sa Korea? Makikilala ba ni Jason ang kanyang Koreanong ama at mga kapatid? Pare-pareho po nating tutukan at abangan.